Magandang araw po sa inyo mga kasundo at sa ating butihing narrator na si Kuya Barry. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Orlando o kaya'y Lando na lamang po. Ito po kasi ang tawag sa akin ng karamihan, lalong-lalo na ng mga malalapit kong kaibigan. Sa kasalukuyang taon ay nandito ako sa Maynila, naninirahan kasama ang pamilya ko. Isa sa masusugi din yung tagapakinig ang asawa kong si Delia tuwing wala siyang ginagawang trabaho. Kung kaya't nakikipakinig na rin po ako tuwing nadadatnan ko siyang namamahinga habang pinapakinggan ang mga ipinapadalang kwento sa inyong channel. Isang beses nga, matapos naming makinig ng kwento sa inyong channel ay sinabihan ako ng aking asawa na ipadala ko daw sa inyo ang aking karanasan noong kabataan ko pa lamang. Kung hindi niyo po kasi na itatanong Kuya Barry, minsan ko nang naikwento sa kanya ang tungkol sa aking karanasan sa isang nakakatakot na pangyayari. At sa pagkakatanda ko pa nga ay nasa edad 16 na taong gulang pa lamang po ako ng mga panahong nangyari ito. Naganap ang mga pangyayaring ito dekada 80 sa lugar sa Quezon kung saan ako ipinanganak. Itong mga panahong ito, Kuya Barry, ay laganap sa lugar namin ang mga balibalita tungkol sa aswang na nanghaharang at nanghahabol umano tuwing gabi sa liblib na daanan. Ayon pa sa haka-haka ng mga kapitbahay namin, may nakakita na raw sa aswang na nanghaharang sa liblib na daan. At ito pa, bagong yanggaw daw ang aswang na iyon sa kadahilan ng napaka-agresibo umano nitong makapangbiktima ng tao. Noong malaman nga po iyon ng aking ama, ay palagi kaming magkakapatid sinasabihan ng aking inang huwag nang magpapaabot ng gabi kapag pupunta kami sa bundok, lalong-lalo na raw si tatay, dahil baka mamaya matsyempohan kami ng aswang at kami ang gawing hapunan. Dahil sa hindi naman po ako mapaniwalain sa mga usap-usapan noon, binaliwala ko lamang ang mga babala sa akin ng aking ina. Sa isip-isip ko lang noon kung talagang totoo ang sinasabi nilang aswang, bakit wala pa akong nakikita? Samantalang palagi naman po akong ginagabi ng uwi galing sa bundok kasama si tatay. Ngunit ni minsan, wala man lang kaming nararamdamang may kakaiba sa paligid o nakakasalubong na sinasabi nilang aswang sa tuwing bumababa na nga kami ng bundok ng alanganing oras. Kapag sinasabi ko sa aking inang, hindi ako naniniwala sa mga usap-usapan ng mga tsismosang kapitbahay. Ang palagi lang niyang sinasabi sa akin, kailan ba ako matututong makinig sa kanya? Kapag ako na mismo ang nakakita sa aswang? O baka naman kapag mayroon ng hindi magandang mangyari sa akin pababa ng bundok nang dahil sa aswang na napapabalita. Ay naku naman inang, bakit ba kasi kayo nagpapaniwala? Hindi nga po totoo ang aswang na sinasabi nila. Ay, nahawaan ka na sa pagiging tsismosa ng mga kapitbahay natin. Minsang pamimilit ko pang turan sa aking ina. Kesa totoo man o hindi, dapat makinig ka pa rin sa sinasabi ko, Lando. Hindi iyong paiiralin mo ang katigasan ng ulo mo. Mariing wika ng aking ina sa akin na halatang hindi nagugustuhan talaga ang sinasabi ko. Umismid na lamang ako at hindi na nakipagpalitan pa ng salita sa aking ina. Dahil alam ko namang kahit anong gawin ko ay hindi sasang-ayon sa akin ang aking inang hindi totoo ang mga aswang-aswang na iyan. Isang beses, matapos ko pong mag-agahan, inutusan ako ng aking amang ayusin ko raw ang mga kagamitan dahil aakit na kami ng bundok. Medyo dami-damihan ko raw ang pagdala ng bigas sa kadahilan ng hating gabi na kami bababa ng bundok para may masaing raw kami sa kinahapunan. Kailangan raw kasi naming madaliin ang pagluluto ng kopra at dapat bago kami bumaba ng bundok ay nakalagay na sa sako lahat at mailagay na namin sa may kubo. Sapagkat hindi kami makakabalik sa kinabukasan
dahil may lakad si tatay kasama ang kaibigan niya. Anya pa ng aking ama, sakto namang malaki ang buwan mamayang gabi kaya hindi kami mangangapang maglakad sa daan pababa ng bundok. Tumango naman po ako, Kuya Bari, at agaran na sinunod ang utos ni tatay. Habang nag-aayos ako ng mga dadalhin ay narinig kong sinabi ng aking amang maglagay na rin daw ako ng asin. Wala na raw kasi kaming asin na gagamitin sa bundok kapag magluluto kami ng aming uulamin. "Oh, wag mong kakalimutan yan ha," anya pa sa akin. Opo tay, nilagay ko na po sa bag." Tugon ko naman sa kanya. "Oh, siya nga pala, wag mong banggitin sa nanay mong alanganing oras na tayo makakauwi ha. Alam mo naman yun." Wika pa niya sa akin. Sasagot na sana ako, subalit hindi pala nakaligtas sa pandinig ng aking ina ang sinabi ni tatay. Kung kaya agad na lumapit si nanay at galit na nagsabing, "Ano kamo? Dis oras na ng gabi kayo makakababa ng bundok?" Nag-aalalang wika nito. Opo nay, kailangan kasi naming tapusin ang pagluluto ng kopra. Dahil si tatay po may lakad po bukas kasama si Mang Berto." Sagot ko naman sa aking ina. "Ay sus, kayo talagang mga lalaki ano. Alam nyo namang ang bali-balita dito sa ating may aswang na nanghaharang sa daan, di ba? Hindi pa kayo natatakot sa balitang may nananambang dyan sa daanan? Papaano na lang kung matsyempohan kayo niyan sa daan? Anong gagawin nyo, aber?" Sermong wika naman ng aking ina. Napasimangot na lang po ako sa sinabi nito dahil magsisimula na namang maglitanya ang aking ina. "Ay sos, Marieta nagpapaniwala ka na naman dyan sa kapitbahay natin. Hindi totoo ang sinasabi nilang aswang. Naku, ikaw talaga. Tumanda na lang tayo Wala naman tayong nakikitang aswang, di ba? Ang sabihin mo kamo, yang mga kapitbahay natin, wala silang ibang mapagchismisan. Kaya kung ano-ano na lang ang pinag-uusapan." Pilosopong sagot naman ni tatay kay nanay. Napansin kong sumimangot ang aking ina at kamuntikan na nitong batukan ng hawak-hawak na sandok si tatay at pinandilata na lamang ng mga mata. "Hay naku, bahala na kayo riyan. Basta ikaw mando ha. Yang anak mo, ayus-ayusin mo ha. Kapag kayo talaga napahamak sa pag-uwi-uwi nyo ng alanganing oras, humanda talaga kayo sa akin." Nagpipigil na galit na wika ng aking ina. Matapos ko ngang maihanda ang mga gamit ay lumarga na kami, Kuya Bari, ni tatay. Sa paglipas ng ilang minuto, panay ang pagtabas ni tatay ng mga damo sa gilid ng daanan habang naglalakad paahon. "Tay, sa palagay niyo po totoo kaya yung mga haka-haka ng mga kapitbahay natin na may aswang talaga?" Panimulang tanong ko sa aking ama. Natawa naman si tatay at nagsabing, "Naku naman, pati ba naman ikaw? Nahawa ka na rin sa tsismosa nating mga kapitbahay? Ay, alam mo anak, ito lang ang masasabi ko sa iyo ha. Tumanda na lang ako dito sa mundong ito. Wala pa akong nakikita ni isang aswang, kaya huwag kang magpapaniwala." Napakamot na lamang po ako sa aking ulo at nagwika sa aking amang hindi naman ako naniniwala sa mga sinasabi ng aming kapitbahay. Kaya lang naman ay nagtatanong lamang ako sa kanya. Dahil wala nang ibang bukang bibig ang aming ina kung hindi puro aswang-aswang na lang. Siguro po nahawahan na siya ng mga kapitbahay naming mga tsismosa. Sinabihan na lang ako ng aking amang huwag ko na lang intindihin ang mga sinasabi ng aking ina. Dahil ganun lang talaga ito. Masanay na lang daw ako. Matapos magsalita ni tatay ay hindi na ako sumagot pa. Sa halip ay tahimik na lamang akong nakasunod sa kanyang paglalakad paakyat. Makaraan ang mahigit 2 oras. Narating na namin ang lupang pagmamay-ari ng aking ama. Matapos ko namang mailagay sa kubo ang mga bitbit na kagamitan ay hindi na kami nagsayang pa ng oras. Kaagad na inayos namin ang mga kopra
upang sa ganoon po ay maluto na. Kinagabihan, pasado 7:00 pa lang ay naghapunan na kami ni tatay nang sa ganoon ay tuloy-tuloy na ang gawain namin. Noong matapos na kaming kumain, nilinis ko na ang aming pinagkainan, samantalang si tatay ay ipinagpatuloy na ang naudlot naming gawain. Nang matapos ko ng hugasan ang mga pinagkainan, lumapit na ako sa aking ama. Nakita ko naman siyang panay ang pagkalkal ng apoy gamit ang mahabang kahoy. Nang sa ganun ay pantay ang pagkakaluto ng mga kopra at hindi po iyon masusunog. Anak, dito ka muna sandali ha. Pupunta lang ako dun sa may sapa. Kukuha lang ako ng tubig para kapag lumakas ang apoy, may ipangbubuhos tayo. Wika pa ni tatay sa akin at binitbit na ang balde. Ganun po. Tay, ako na lang po ang kukuha ng tubig. Kayo na lang po ang titingin dyan. Saad ko naman sa aking ama at kinuha na sa kanya ang baldeng bitbit niya. Sige. Ikaw nang bahala. Lagyan mo na rin yung drum dyan sa gilid ha, para mas mabilis tayong makakuha ng tubig kung sakasakali. Anya pa niya sa akin. Sige po tay, wala pong problema. Akong bahala dyan. Tugon ko sa kanya bago naglakad papunta sa sapa. Medyo may kalayuan ng kaunti ang sapa sa pinagpwestuhang pinaglulutuan namin ng kopra, kaya't matatagalan ako ng bahagya. Ayos lang naman po yun sa akin, Kuya Bari, dahil sanay na sanay naman akong maghakot palagi ng tubig sa tuwing nagluluto kami ng kopra. Isa pa ay matanda na ang ama ko, kaya't hanggat maaari po ay ako ang umaako sa mga mabibigat na gawaing bukid. Habang naglalakad nga ako, ay napapansin kong tila may kung anong presensya ang sumusunod sa akin. Napatigil ako. Naririnig ko rin ang kaluskusan ng mga damo sa likurang bahagi ko, kaya sandali akong huminto at nagpalingon-lingon sa aking likuran. Ano ba yung ingay na yun? Bakit wala naman ako nakikita? Kabadong tanong ko sa aking isipan. Gawa ng kakaiba na talaga ang presensyang nararamdaman ko, hindi ko na rin naiwasang kilabutan at magtaasan ang mga balahibo ko sa aking buong katawan. Lalong-lalo na noong maalala ko ang sinabi ng aking ina tungkol sa aswang. Ay, grabe, walastik na yan. Ba't ko ba iniisip ang mga sinasabi ni nanay na wala namang katuturan? Pampalakas sa sambit ko sa aking isipan. Humugot muna ako ng malalim na hininga bago muling nagpatuloy sa paglalakad. Inisip ko na lamang na bilisan ang pag-iigib ng tubig upang sa ganoon ay matapos na kaagad at makabalik na ako sa kinapupwestuhan ng aking ama. Ngunit Kuya Bari, makalipas ang ilang minuto, nagulat na lamang ako nang malapit ko nang marating ang ilog sa pag-iigiban ko. Sa kadahilanang may natanaw akong babaeng nakatalikod sa unahan. Nakaharang iyon sa aking dadaanan. Napansin kong tila may ginagawang kung ano ang babae. Kahit na kasi nakatalikod ito, ay mapapansin mong parang may isinusubot nginunguya. Dahil sa bawat pag-alog ng mga balikat nito, kaagad akong napahinto at napatitig sa babae. Ay, anong ginagawa ng babaeng yan? Bulong ko sa aking sarili habang dahan-dahang naglalakad papunta sa gilid ng daanan para makakubli sa talahiban. Anong ginagawa ng babaeng yan dito sa gitna ng bukid? Itong 10 oras ng gabi. Mga katanungang namumutawi sa aking isipan. Nang mga sandaling iyon, Kuya Bari, ay iba na talaga ang tumatakbo sa aking isipan. Natatakot na rin ako at nararamdaman ko na ang pangatog ng aking mga tuhod. Naghintay pa ako ng ilang sandali sa pagbabakasakaling aalis ang babae matapos ito sa ginagawang kung anuman. Ngunit sa kasamaang palad
lumipas na lamang ang mahigit 50 minuto ay hindi pa rin ito umaalis. Kung kaya't wala na akong ibang paraan kung hindi ang magkunwaring hindi ito napapansin at magmadali na lang maglakad. Habang naglalakad po ako ay hinawakan ko ng mahigpit ang aking itak sapagkat tumatakbo sa aking isipan. Baka totoo nga ang sinasabi ng aking inang may aswang na babae nga ang nananambang sa mga liblib na lugar. Ay talaga naman, kung mamalasin ka talaga oo, sa nilawak-lawak ba naman ang lugar na to? Pantakin mo ba namang dito pa talaga ako may makitang babae at partida pa, oras pa ng gabi? Sabi ko at napapailing na lamang. Nakailang hakbang pa lamang ako at sa hindi sinasadyang napatid ako sa isang batong nakausli. Kaya napaigik na lamang ako na siyang naging dahilan kung kaya't napalingon ng biglaan ang babae sa direksyon ko. Sa paglingon nga ng babae ko, Yabari, doon na nanlaki ang mga mata ko at kulang na lang talaga panawan ako ng ulirat sa kadahilan ng klarong-klaro kong nakikitang punong-puno ng likidong kulay pula ang kanyang bibig at may nginunguya pang karning hilaw. Sabog-sabog ang mga buhok at nagtataasan na animoy hinangin ng napakalakas ang kanyang buhok. Namumula ang mga matang nagbabaga na parabang uling na sinigaan. Agarang napasinghap at napasigaw ako nang bigla na lamang may humawak sa balikat ko. Noong tingnan ko kung sino ang humawak sa balikat ko, ay nakita ko ang aking ama. May bitbit din itong itak. Tatay, nahintakutang gulat at sambit ko. Anak, ihanda mo ang itak mo. Mahinang wika ng aking ama habang hindi inaalis ang pagkakatitig sa babae. Sa mahinang boses ko, Yabari, sinagot ko ang aking amang kanina ko pa po hawak-hawak ang itak. Sinabihan niya ulit akong bitawan ko ang bitbit kong balde at maghanda sapagkat aswang ang babaeng nasa harapan namin. Marahil ay iyon na ang sinasabi ng aking inang bagong yanggaw. Kahit takot na takot po ako ng mga oras na iyon, ay marahan kong binitiwan ang balde habang pilit na nilalakasan ang loob ko at mariing hinahawakan ang itak. Noong akmang hahakbang na sana kami, ay nagulat na lang po ako nang mabilis na sumugod sa amin ang aswang at walang ano-ano'y mabilis na dinambahan ang aking ama. Huli na nang makailag sa aswang si tatay dahil sa walang sawang pinagkakalmot na siya ng aswang na ito sa kanyang dibdib at braso. Napasigaw naman ang aking ama at mabilis nang nakipagsagupa. "Lentik kang aswang ka!" Hindi mapintang sigaw ni tatay nang makawala sa aswang. Akmang tatagain na niya sana ng itak ang aswang, subalit mabilis nang nilapitan siya ng nilalang at nagpambuno ulit silang dalawa. Nang makita kong muli na namang dadaganan ng aking ama ng aswang, ay mabilis ko na siyang nilapitan at walang habas na hinataw ng itak ang nilalang. Subalit Kuya Bari, kahit anong gawin kong pagtaga sa nilalang ay parang nagtaga lamang ako ng balat ng kalabaw. Sa kadahilanang sa bawat paglapat ng itak ko sa katawan ng aswang ay tumatalbog lamang iyon na parang gulong ng sasakyan ang tinaga ko. Dinig na dinig ko rin ang pag-angil ng aswang at para bang gigil na gigil ito habang walang habas na muli na namang pinagkakalmot si Itay. "Putragis ka! Bitiwan mo ang ama ko!" Sigaw ko at hindi ko na tinigilan ang nilalang hanggat hindi ito masusugatan. Sumigaw naman ang aking amang itara ko raw muna sa lupa ang itak na hawak ko bago ko itaga sa aswang dahil isa umano iyong sumpa para sa mga nilalang katulad ng mga aswang. Kahit magkahalo-halo na ang nararamdaman kong takot at pagkataranta, ay mabilis kong sinunod ang aking ama.
Itinara ko sa lupa ang itak at pagkahugot ko sa itak ay walang habas na pinagtataga ko ang aswang. Matapos kong gawin iyong Kuya Bari ay dinig kong malakas na umangil ang aswang na para bang nasaktan na ito. Sakto namang nakakuha ng pagkakataong makatakas ang aking ama kung kaya't mabilis niyang iwinasiwas ang aswang at malakas na sinapak ito. Sabay itinuro niya kung saan tumilapon ang itak niya kanina. Noong makita ko naman ang itak niya ay patakbo ko na iyong kinuha at agarang ibinigay ito sa kanya. Pagkakuha niya sa akin ay itinarak niya kaagad iyon sa lupa bago sinaksak ng paulit-ulit ang aswang. Pagkabagsak naman ng aswang sa lupa ay agad akong hinatak ng aking ama at tumakbo na kami pabalik sa kubo. "Bilisan mo, baka habulin tayo ng aswang pagka nakabawi yan ng lakas," sigaw nito sa akin. Ilang sandali pa ang nakalipas ay naramdaman ko na ang mga yabag at huni ng nakakapangilabot na hayop at galit na galit iyong hinabol kami. Kung kaya't mas binilisan pa namin ang aming pagtakbo. Pakiramdam ko ng mga sandaling iyon, Kuya Bari, ay hindi na lumalapat sa lupa ang mga paa ko dahil sa bilis ng pagtakbo at halos mabingi na ako sa lakas ng kabog ng aking dibdib. Noong malapit na kami sa may kubo ay akmang papasok na lamang ako, subalit mabilis akong sinabihan ng aking amang dumiretso na kami pababa ng bundok dahil malamang sa malamang ay hindi kami titigilan ng aswang na iyon hanggat hindi ito nakaaganti sa amin. "Pero tay, paano po yung mga koprang niluluto natin? Baka masunog po yun," wika ko naman sa aking ama. "Iho, mas uunahin pa ba yan kaysa sa kaligtasan natin? Halika na, bilisan mong tumakbo pababa. Yang kikitain nating pera sa kopra, mahahanap pa natin yan. Pero ang buhay natin, hindi na natin pwedeng ibalik pa kapag isa sa atin ang napatay nitong aswang na ito." Humahangos na pagpapaliwanag sa akin ng aking ama. Dahil po sa sinabi ng aking ama, ay mabilis na kaming tumakbo pababa nga ng bundok. Mabuti na lang talaga at pababa ang tinatakbuhan namin kung kaya't hindi kami masyadong nahirapan. Sa pagpapatuloy ng pagtakbo namin ay dinig ko pa rin ang huni ng nakakapangilabot na nilalang. Pero Kuya Bari, hindi na ako nagpadala pa sa takot na nararamdaman. Bagkus ay mas binilisan ko pa ang aking pagtakbo nang sa ganun ay matakasan namin ni tatay ang aswang na humahabol sa amin. Sa pagpapatuloy ng aming pagtakbo, sa wakas narating po namin ang paanan ng bundok. "Huwag kang huminto sa pagtakbo mo dahil baka mamaya nariyan na naman ang aswang. Huwag kang magpakampante," bulalas ng aking ama. Hindi na ako sumagot pa, Kuya Bari, dahil ramdam na ramdam ko na rin ang aking pagkahingal. Pakiwari ko ay halos malagutan na ako ng aking hininga dahil sa bilis ng pagtakbo namin. Biruin mo ba namang mula sa tuktok ng bundok, walang tigil na tinakbo namin iyon pababa. Kahit nagkandasugat-sugat na ako sa paa, gawa ng may mga pagkakataong tumatama ang daliri ko sa mga nakausling bato, ay hindi ko na iyon ininda pa. Ang mahalaga po sa akin ng mga oras na iyon ay makatakas kami ni tatay sa aswang na humahabol po sa amin. Sa paglipas nga ng mga sandali, narating din namin ang baryo. Wala kaming mahingian ng tulong dahil sa mga oras na iyon, halos lahat yata ng mga tao ay tulog na. Kaya ang ginawa na lang namin ay dumiretso na kami sa bahay. Pagkarating po namin sa bahay ay sunod-sunod kong kinalampag ang pintuan namin. Nay, buksan niyo po ang pintuan, Nay!" Pagsusumigaw kong tawag sa aking ina at hindi ko tinigilang kalampagin ang pintuan. Pagkabukas ng aking ina sa pintuan ay nagmadali kaming pumasok ni tatay at agad na sinarado ang pinto habang habol-habol ang hiningang humahangos. "Oh, ano ba nangyari sa inyo?"
Tarantang tanong ng aking ina na halatang kagigising lamang nito. May aswang, Nay! May aswang! Hinahabol kami ni tatay ng aswang! Manginyak-ngiyak kong pahayag sa aking ina. Nag-alala naman ang aking ina nang marinig niya ang sinabi ko. Lalong-lalo na nang makita niyang duguan ang aking ama. Nagmamadali na pumasok siya sa aming silid at pagkalabas nito'y may bitbit ng damit. Pinagbihis niya muna si tatay bago siya pumunta sa kusina. Pagkabalik ni nanay, may dala na siyang plangganita. Lumapit siya kay tatay at pinunasan ng maligamgam na tubig ang mga sugat nito. Habang pinupunasan ni nanay ang mga sugat ni tatay, ay ikinuwento na ni tatay ang mga nangyari sa amin. Nakita ko naman ang itsura ng aking inang, awang-awa siya sa aming dalawa. Agaran niyang ginamot ang mga sugat ni tatay. Nilagyan niya ito ng gamot. Subalit sadyang umiral na naman ang pagiging bungangera nito. Dahil ilang sandali lamang ay nagdadakdak na naman ito. Dahil daw sa umano hindi kami nakinig sa mga sinasabi niya. Mas pinairal pa daw namin ng tatay ko ang katigasan ng aming ulot. Pinagsabihan pa namin siyang nahawahan umano ng mga tsismosang kapitbahay. Ano? Sinabi ko naman sa inyo kasi na may aswang na nananambang. Hindi kasi kayo nakikinig sa akin eh. O ano ngayon? Anong napala nyo? Paninising wika nito sa amin. Nakayuko lang kaming dalawa. Hindi na lang kami kumibo ng aking ama. Dahil alam naman namin sa sariling nagkamali kami. Dahil binaliwala namin ang palaging paalala ni nanay. Masyado kasi kaming naging kampanting kuro-kuro lamang ang usap-usapan patungkol sa aswang na nananambang. Ayan tuloy, Kuya Bari, kamuntikan na kaming napahamak. Siguro po kung nakinig sana kami kay nanay, hindi na sana namin naranasan pa ang nakakatakot na pangyayaring iyon. Kinabukasan nga'y kumalat na ang balita sa mga kapitbahay namin na tinambangan kami ni tatay ng isang aswang sa liblib na daan. Nagpasama naman kami sa dalawang kapitbahay namin upang balikan ang niluto naming kopra kagabi. Dahil doon, hindi na rin natuloy pa ang lakad ni tatay dahil sa nangyari. Noong makarating na kami sa bundok, ay halos masunog na ang kalahati ng koprang niluluto po namin. Kahit ganun man ang nangyari, walang sinisi ang aking ama sapagkat wala namang may gustong mangyari ito sa amin ng gabing iyon. Magmula po nang mangyari iyon sa amin, Kuya Bari, wala na kaming nababalitaan pang may gumagala-galang aswang at nananambang sa daanan. Ang balita namin ay hindi raw bagong yanggaw ang tumambang sa amin. Marahil, mantas na aswang umano iyon na naghahanap ng mabibiktima. Pinayuhan kami ng mga kababaryong mag-iingat na sa susunod at kung pupwede lang ay maniwala kami sa mga sinasabi ng iba. Dahil sa wala naman pong mawawala kung sakaling makinig kami't maniwala. Dahil hindi po lahat ng tsismis o usap-usapan ay purong kasinungalingan. Magmula nga noon, Kuya Bari, natuto na ako sa mga nangyari. Naisip ko pong tama naman ang mga kapitbahay. Walang mawawala kung maniniwala ka sa sinasabi nila. Dahil kung minsan po ang katigasan ng ulo at hindi mapaniwalain ay siyang nagdadala pa minsan sa kapahamakan. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana po'y mabasa niyo rin po ito sa mga darating na araw. Mga kasundo, salamat po sa inyong pakikinig. God bless po and more power po sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Lando.
And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.